Nagbabalik po unang balita mga igan, isa sa matungkulin ng mga magulang ang disiplinahin ng kanilang mga anak. Pero may tuturing na hindi katanggap-tanggap ang walang awang pamamalo sa mga bata para lang disiplinahin. Tulad na lang ng isang ina sa Maynila na nakunan ng isang US Cooper habang minamaltrato ang sariling anak. Narito ang report ni Ivan Mayrina. Sa video na ipinadala ng isa nating US Cooper, makikita na walang awang pinaghahampas ang inang kanyang anak at nang may umawat sa kanya, imbes na tumigil na kuha pa nitong tadyakan ng bata. Ayon sa ating US Cooper, hindi raw itong unang beses sa maltratuhin ng inang tatawagin nating si Nelia ang anak na itatago natin sa pangalang Eric. Sa katunayan, may isa pang video na nakuna ng ating US Cooper kung saan makikita ang parang labad ang ibinilad ni Nelia si Eric sa ilalim ng tirik na araw habang nakayapak ang bata. Naawa ako sa bata kasi ang iniisip ko yung bata, ano yung epekto pag lumaki. Tsaka yung mga nakakitang bata kasi sabi nga, di ba, kung ano yung nakita ng bata, yun ang tama. Agad na nakipag-ugnayan ng on-call sa DSWD Manila upang magsagawa ng isang rescue operation. Sa tulong ng ilang opisyal ng barangay, natuntun namin ang bahay ni Nelia. Di namin inaasahan na galit niyang sasalubungin ang aming grupo. Sir, pwede po personal, wag po kayo mag-video. Wala na. Bakit kayo nag-video? Ayaw ko po pamilya. Pero matapos siyang pakiusapan ng social worker, kalmado rin pumayag si Nelia na makuna ng kamera. Kaya namin kayo sabay. Sige po. Sige po. Isinama namin siya at ang kanyang buong pamilya sa opisina ng DSWD. Sa tanggapan ng DSWD, agad kinausap ni Director J. De La Fuente si Nelia. Wala pa yung video eh, bakit ganun? Ano po sir, galing po kami sa school, sinundo ko. Actually, may ginawa yung anak kong parang hindi ko po kayang tanggapin na bilang nanay, nanghipo po siya. Tapos, ginawa niya? nanghipo po. Pero bilang konsiderasyon sa maselang kondisyon ni Nelia, isang babala muna ang iniwan sa kanya ng mga otoridad. Magagawin natin siya ng undertaking. Yung undertaking na yon, siya doon nangangako na hindi na mauulit yung tulad na ganung pangyayari. No? At pangalawa, sa undertaking na yon, i-monitor natin yung kondisyon ng bata. Paunawa ko lang sa iyo yung batas. Para alam mo, no? Alam mo ang bata, pag sinabi natin bata, minsan nga kahit na 15, 17, 16, tinitingnan pa namin yung hangganan ng bata kung tama o mali yung ginawa niya o kung alam niya yung ginawa niya. Lalo na to, 7 taon lang to. Talagang bata, makulit talaga eh. Pero kahit anong kulit ng bata, huwag mo nga hagupitin ng ganun. Yung parusa kasing ginagawa ko sa kanya niyan, sobra na. Hindi na yan nasusunod. Pero pag nagawa ko sa kanyang parusa na pantanda sa kanya, hindi naman din niya ginagawa. Pero para sa akin, hindi ko na rin gagawin yun. Tungkulin ng bawat magulang na disiplinahin ang kanilang mga anak, pero gaya ng sa lahat ng bagay, may tama at maling pamamaraan at kailanman, hindi maitutuwid ng baluktot na pamamaraan ang maling ugali ng isang bata. Para sa unang balita, Ivan Mayrina reporting. Pinay Jessica Sanchez muling pinabilib ang judges ng American Idol Season 11. Napa-standing ovation na naman po ang judges ng show dahil sa flawless performance ni Jessica. Narito ang report. Inangkin na naman ng half Pinay na si Jessica Sanchez ang entablado ng American Idol Season 11. Hindi kasi napigilan ng AI judges na humanga sa performance ng dalagitang singer na nasa top 4 ng talent search. Matapos ang soulful rendition ni Jessica ng kantang Steal Away ni Etta James, sinabi ni Jennifer Lopez na isa raw si Jessica sa pinakamagagaling na singers ngayon. Gustong-gusto rin ni Steven Tyler ang pagkanta ni Jessica ng 60s hit. Para naman kay Randy Jackson, walang pinipiling kanta ang vocal prowess si Jessica, kahit pa nga nasa age of minority pa ang contestant. I've been singing that last song since I was 7 years old. So, yeah, I mean, I've been singing big songs ever since I was a little girl. I love the 60s, Steal Away, Etta James. Sa second round ng kanyang performance, birit kung birit ang inilaban ni Jessica sa kanyang pag-awit ng And I'm Telling You, I'm Not Going. Hindi tuloy napigilan ng AI judges na mapa-standing ovation sa sobrang paghanga sa dalagita. Para kay Steven, isa na namang winning performance ang binigay ni Jessica. Hindi naman daw pangkaraniwan ang galing na ipinamalas ng dalagita ayon kay J-Lo.
Tinawag namang phenomenal ni Randy si Jessica dahil sa kanyang rendition. Ang original singer ng And I'm Telling You I'm Not Going na si Jennifer Holiday natuwa sa rendition ni Jessica. Nanawagan pa nga siya sa kanyang Twitter account na iboto ang talagetang singer. At ngayong nalalapit na ang finale ng American Idol Season 11, maraming bagay raw ang naglalaro ngayon sa isipan ni Jessica. A lot, actually. I mean, what am I gonna sing next week? Am I gonna even make top 3? Tomorrow's eliminations. Did I do a good enough job tonight? May special message din para sa kanyang Filipino fans si Jessica. Mahal kita, kapuso. Keep voting for me. Napapanood ang American Idol Season 11 sa ETC. Para sa unang balita, Salima Rafran, reporting. Samantala, stars ng The Road rumampa sa red carpet para sa US premiere ng kanilang pelikula. Proud silang lahat na ipinapalabas na ngayon sa Amerika ang horror movie. Mula sa Los Angeles, California, narito po ang unang chika, hatid ni Lars Santiago. Sa premiere night sa Los Angeles dito sa Amerika, talagang Hollywood treatment ang natanggap ng pelikulang The Road na ipapalabas sa mga commercial theaters sa Amerika ng isang international releasing outfit. Mga miyembro ng Hollywood press ang kasabay kong nag-cover. At ang mga bida, Hollywood glamour ang dating. Si Rian Ramos, pinagkaguluhan ng mga nagpapa-autograph. Kinabahan ako at first and then later on, wala, na-enjoy ko na din siya. Habang naging paborito ng mga photographer si Derek Monasterio. Yeah, totoo nga po kasi para sila, Derek over here. Pero sa Pinas, dito, over here. Ibang-iba na nalagay. Mistulang Hollywood actors din ang forma sa red carpet ni Alden Richards at Marvin Agustin. Sobrang proud to be Pinoy talaga. Iba yung feeling. At sana maulit. Sana po maulit. I feel so blessed to be part of this film. I am so thankful to GMA. Siyempre, proud sa premiere sina GMA Films President Annette Gozo Nabrogar, GMA Films Producer Joey Abacan, at Direk Yam Larana. I was very proud when they were walking down the red carpet because there was a frenzy from the international press on them. I am lucky that GMA7, GMA Films has the supported this. Laroon din sina MTRCB Chairman Grace Polio Manzares, Vicky Bello, anak niyang si Direk Quark Genares, at maging si pambansang kamaom Manny Pacquiao na pinagkaguluhan ng media. Siyempre, karangalan natin, proud tayo na Filipino movie, part of this event, and suportado natin 100%. At katulad ng maraming Hollywood events, sinundan ang screening ng after party sa isang sikat na bar. Ang pagkakaroon ng red carpet premiere sa Hollywood ng The Road ay katuparan ng isang pangarap hindi lang ng GMA Films, kundi ng buong Philippine movie industry. Mula sa